Marami ang sumusunod sa Panginoon at tahasang sinasabi na alagad sila ng Panginoon. Sa mensaheng dadalhin sa atin ngayon ay maliwanag sa bibig mismo ng Panginoong Sus. Ang hinihingi para sa isang tunay na alagad. Kailangan malaman ng isang alagad ang halaga na dadanasin bago niya sabihin na tunay nga siyang alagad ng Panginoong Jesus. A disciple comes from the verb that means to learn. A disciple attaches himself to another gain practical or theoretical knowledge by instruction or experience. Sumasama siya sa kanyang guro at umaalis siya sa kanyang tahanan para matuto. At ang kanyang guro ang bahalang mag-provide ng kanyang pangangailangan. Ang alagad ay nagiging katuwang o katulong sa pamumuno ng kanyang guro. Natututo sila sa lahat ng itinuturo ng kanyang guro. Hanggang sa umabot pati ang ugali, pagkatao, kilos ng kanyang guro ay kanyang magagaya at maipapasa rin niya ito sa mga taong kanya namang magiging estudyante o alagad. Hindi po ito napuputol, kagaya ng narinig nating mensahe sa PBCC. Ito na yung legacy na pinag-uusapan. Ang paksa natin na ibibigay ng Panginoon sa atin sa umagang ito ay being a disciple, counting the real cost. Bilang isang alagad, pagbibilang ng tunay na sakripisyo. Ano ang tatlong tunay na sakripisyo mabibilang ng isang disipulo o alagad? Ito ang mga basihan na mapatunayan kung tunay nga na alagad ng Panginoon. Makikita natin dito na matapos sumampalataya sa Panginoong Hesus ay meron siyang hamon na ibinigay. Talagang mapapaisip ka dito at masusukat mo kung saang antas ka na ng pagiging alagad. O baka hindi pa. Hindi lahat ng sumusunod ang Diyos ay nalulugod. Makita natin sa talata 25. Sabi ni Ed Welch, whatever wins our affections will control our lives. Totoo to. Lahat ng ating apeksyon, damdamin, kapag hindi mo makontrol yan, ikaw ang sasakyan yan. Ikaw ang kokontrolin yan. Kaya kung ating damdamin ay hindi ang pagsunod talaga sa Panginoon, hindi talaga tayo susunod. Pero ang damdamin natin ay para pagsunod sa Panginoon, makikita natin sa bawat puntos ang mga sakripisyo na kailangan natin bilangin at handa natin itong tanggapin. Ito yung mga taong tumutupad lamang sa utos ng Panginoon ang tunay na mga alagad, kagaya ng narinig natin nung nakaraang linggo. At sa pagkakataong ito, hayaan po ninyo magsimula tayo sa hulihan, papunta sa unahan, mula sa mga talata na binasa kanina sa atin. Ano ang una nating mabibilang? Magagawang talikuran ang lahat para sa Panginoon mula sa talatang 28 hanggang 33. Tignan po natin. Ang sabi rito, ang sino mang gustong sumunod sa Panginoon, Panginoong Sus ay katulad ng isang tao na nagbabalak magtayo ng isang tore. Pansinin nyo, una, iisipin muna niya kung magkano ang magagastos niya.
sa pagpapatayo at kung may sapat siyang perang gagastusin hanggang sa matapos ito. Sabi sa kasunod na talata, sapagkat hindi lang niya ito gagawin, baka hanggang pundasyon lang ang maipagawa niya at hindi na maipatapos. Kaya pagtatawanan siya nang makakakita nito. Sasabihin la, nagpatayo ng bahay ang tamto pero hindi naman nakayang ipagtapos. Katulad din ng isang hari na gusto makipagdigma sa kanyang kapwa-hari. Dapat isipin niya kung makakayanan ang 10,000 sundalo niya ang 20,000 sundalo ng kanyang kaaway. At kung sa palagay niya hindi niya kaya, magpapadala lang siya ng mga sugo para makipagkasundo bago dumating ang kanyang kaaway. Ganyan din ang gawin ninyo, sabi ng Panginoon. Isipin muna ninyong mabuti ang pagsunod sa akin. Dahil kung hindi ninyo magagawang talikuran ang lahat ng nasa inyo, ay hindi kayo maaring maging tagasunod ko. Maliwanag ang unang-unang sinabi sa atin ng Panginoong Hesukristo. Magagawang talikuran ng lahat para sa Panginoon. As in lahat, wala kang ititirang kahit isa. If you want to be a disciple of Jesus seriously, you have to consider talikuran ang lahat para sa Panginoon. And that's number one cause. Yan yung isa sa talagang pukwentahin natin. Malaki ang halaga nito para talikuran ang lahat ng para sa ating Panginoon. Sabi ni John Piper, until you know that life is war, you cannot know what life is for. Hindi po tayo nagkukuyakoy sa upuan. Nasa gera tayo. Gera ng ating sarili, gera ng mga taong nasa paligid natin para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya niyo pong i-share ko sa inyong Mateo 10:32 hanggang 33. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kaya't sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay siya ko ring kikilalanin sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit, sino man sa akin ay magkaila sa harapan ng mga tao, ay siya ring ipagkakaila ko sa harapan ng aking amang nasa langit. Kung mahiya ka lang, malalaman na Kristiyano ka, malaking problema. Hindi mo dapat ikinahihiya na isa kang Kristiyano. Kung mangyari ito, maliwanag na ikinahihiya mo ang pagiging alagad ni Kristo. Ako po sa ngayon, tuwing lumalabas ako ng bahay, yung mga trucks natin na binigay ng Every Home for Christ Philippines, nagdadala po ako lagi sa bulsa, nagdadala ako sa sakyan, at tuwing ako ay namimili, binibigyan ko yung mga tindera ng babasahin ng kaligtasan. Hindi po ako nagbabahagi. Pero kapag sinabi nilang, ano ito? Anong grupo ka? Para saan ito? Yun pong isang hudyat para ipakilala ko ang Panginoong Jesucristo. Ipahayag ko ang aking pananampalataya. Ipaalam ko sa Kanya na ako ay alagad ng ating Panginoon. Totoong nakahiya mamigay ng tracts. Pero kapag nakasanayan mo na yan, hindi ka na mahihiya. Sa pagkakataong maipaliwanag ang maikling oras na ito ng kaligtasan, naniniwala ko ang Diyos ang kikilos sa tao para makilala rin niya ito at maging alagad din siyang tunay ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po natin dapat ikahiya ang ating pananampalataya, ang ating pagiging alagad sa ating Panginoon. Maging ang pagsuot ng mga t-shirt na merong mga talata, ipinapahayag natin na tayo ay tagasunod ng ating Panginoon. Hindi natin tinitignan po ang hiya, kinalimutan na natin ang hiya. Kung walang hiya tayo, ito ay dahil sa Panginoon na ipinapahayag natin ang kanyang pagiging guro, Diyos ng ating buhay. Hayaan yung ibahagi ko pa rin
itong sinasabi dito sa bandang dulo, no? Kung saan dito natin kinuha itong talata. Ganyan din ang gawin ninyo. Na anong sinasabi? Dapat pag-isipang mabuti. Kung kakayanan. Marami kasi, akala nila, ay, sumampalataya, tinanggap ko na ang Panginoon, tapos na, tinanggap ko na. Tama po yun. Pero kailangan mong pag-isipan, matapos mong tanggapin, ano ang gagawin mo? Kaya mo ba? Ito ang sinasabi ngayon. Kaya mo ba? Pag-isipan mo. Pag-aralan mo. Dahil ang sabi ng talatang 13, ganyan din ang gawin ninyo. Anong sabi ng Panginoon? Isiping mabuti ang pagsunod. We are on war. Nasa gera tayo. Gera ng sarili, gera ng masama, para sa pagsunod sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon Kristo, kung hindi ninyo magagawang talikuran ng lahat, hindi nga kayo pwedeng maging tagasunod ko. Kaya tinitignan natin, ang sabi ng Panginoon, magagawa nating talikuran ang lahat para sa ating Panginoon. Ang sinasabi po rito sa verse 33, yung sa iltang English is give up. Yan po yung magagawang talikuran ang lahat. Ito po ay verb or pang-uri na ang ibig sabihin nito ay goodbye or departing or sinasabi natin dismissing, pag-alis, pamamaalam para sa lahat. Figuratively, it means to renounce, kakalimutan, tatalikuran, itatakwil na. In other words, it means that you are willing to hold everything you have in an open hand. Meron kang hawak, pero nakapatong lang ito sa kamay mo na hindi mo ito kinakapitan ng sobrang higpit. At kung gusto na itong kunin ng Diyos, huwag mo nang higpitan. Dahil wala ka rin magagawa. Kung kilala mo ang Diyos na makapangyarihan, kaya niyang kunin sa'yo ang lahat. Kaya nga kung ang lahat ay pinapahalagan mo, masasaktan ka. Pero kung ang lahat hindi mo pinapahalagan, kahit kunin niya ng kahit sinong kumuha niyan, wala kang pakialam, hindi yan mahalaga sa akin. Nauunawaan po ba natin? Ito yung sinasabi sa atin ng talata. Pag-isipan natin itong mabuti. Alam niyo po ba sa sandaling ito, hindi tayo magkakaparehas na oras. Yung mga nasa Pilipinas, ang pinaka-komportable. Ang oras natin ay alas 10 lang ng umaga. Pero yung mga nasa Canada, hindi po alas 10 ng umaga. Alas 11 na ng gabi sa kanila. Late na. Medyo nakakaantok na sa totoo, pero sana hindi po sila inaantok. Yung isang kasama natin sa UAE, maaga-aga pa, alas 5 na ng madaling araw sa kanila, itong alas 10 ng umaga. 5 hours po ang advance natin sa kanila. Kaya kung isipin natin, tayo na ang pinaka-komportable. Itong mga kasama natin, they are so willing to sacrifice the time, the strength, just for the sake makasama natin sila sa ating pananambahan. Isang kahanga-hanga na pagpapakita na handa silang sumunod para sa ating Panginoon. Narito sila dahil gusto nilang sumama sa pagsamba at patunayan na hindi sila nananatili sa comfort zone. It's about time na matulog pa, masyadong maaga, alas 5 pa lang. Gabi na, matutulog na ako, bukas may trabaho pa. Pero they still part of our worship service. Somehow, iting advantage ng ating online. Kahit nasa ibang bansa, nakakasama natin sila. Sa totoo, ito pong message na ito ay nasa video. Pwede rin naman itong mapanood mamaya. Pero ang habol natin, hindi lang video. The whole worship service itself. Gusto natin nakakasamba tayo. Nakikita natin yung mga ilang kapatid
nakakasama natin ang mga kapatid, nakakaawit tayo, naririnig natin yung mga special numbers ng mga kapatid na naglilingkod sa ating Panginoon. Wanting to count the cost is willingness to follow outside the comfort zone. Sabi nga ni Dr. Russell Moore, success is not being normal. Success is being crucified. Yan ang tunay na success. Napako kang kasama ni Kristo dahil tinalikuran mo na ang lahat. Ang pangalawa, baba tayo sa verse 27. Hindi lang magagawang talikuran ng lahat para sa Panginoon, handang mamatay. Mamamatay na handa para sa Panginoon. Kung sino mang ayaw sumunod sa akin, dahil takot, mamatay, para sa akin, ay hindi maaring maging taga-sunod ko. Sa ibang Tagalog version, ang sinasabi, ito po ay ang salita ng Diyos ang ginamit ko. Sa ibang version, ang sinasabi nito, ang sino mang magpasan ng kanyang krus at sumunod sa akin, siya ang alagad ko. Ang hindi magpasan ng kanyang krus at hindi sumunod sa akin, hindi ko siya pwede maging alagad. Dito, alam niyo ba, nilinaw yung pagpasa ng krus? Akala natin, ano ba yung krus? Ano ba yung krus? Ano ba yung krus? Ipapako ka ron. Doon ka mamamatay, papasanin mo yan. Ibig sabihin, you are so willing to die for Jesus because you are His disciple. Kung ang Panginoong Sus ba hindi namatay, maliligtas ba tayo? Of course, hindi. Kaya nga kanina yung communion natin, ipinapahayag natin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. I-share itong Mateo. Ang Mateo chapter 10, verse 24 and 25. Ang alagad ay hindi nakahihigit sa kanyang guro at ang alipin ay hindi nakahihigit sa kanyang Panginoon. Sapat ng alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin ay matulad sa kanyang Panginoon. Kung tinatawag nila ang may-ari ng sambahayan na Beelzebub, gaano pa kaya ang kanilang sasabihin iyon sa mga kabahagi ng sambahayan? Ano pinapakita rito ng ating Panginoong Kristo? Siya ang guro, siya ang Panginoon, siya ang may-ari ng sambahayan, at tayo ang kanyang mga alagad, tayo ang mga kabahagi ng sambahayan. Hindi tayo pwedeng maging higit sa guro. Kung anong itinuro ng guro, yun lamang din ang alam natin. Hindi tayo pwedeng maging mas magaling sa kanya. Ngayon, pansinin niyo ang sabi sa talatang 25. Kung ang may-ari ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebub o sa iba ang tawag nila ay Diablo, pinintasan, pinag-initan, pinukso, pinarusahan, anong sabi ng Panginoon? Kung yan ay ginawa sa may-ari ng sambahayan, tayo ba libre? Ang dami kasi nagtuturo, akala libre. Hindi po. Kung anong ginawa sa Panginoon, that is the cost. And are you willing to count the cost? Handa ka ba? O takot ka? Takot kang mapalo? Hindi naman palo pinag-uusapan natin dito eh. Hindi naman tukso eh. Hindi naman pingot eh. Hindi naman kulong eh. Ang pinag-uusapan natin dito, as in physical death, are you willing to die for the Lord as His disciple? Ang dami ng nababalitaan natin, ang dami ng namatay dahil sa kanilang pananampalataya. They don't want to deny Jesus. Mas mamatamisin pa nilang mamatay kaysa itakwil nila ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pagiging alagad. Dahil maliwanag sa kanila kung ano ang kanilang tinatahak. Sabi nga ng Mateo 16:24, ito po yung sinabi diyan. Then said Jesus into his disciples, if any man will come after me, kung susunod ka sa akin, let him deny himself, take up his cross and follow me. And that is willing to die. The verb form for deny and take up are in aorist
tense. Ano po ibig sabihin ng aorist tense? Ang aorist tense, in other words, is something you decide. Didesisyonan mo yan, pag-iisipan mo yan, at pagkatapos, susundin. Hindi yan naisip mo, magluluto ako, tapos hindi ka nagluto. Hindi po ito yon. When we say we deny, we take up, that is willing to die. Talagang we are willing to die for the Lord. At itong salitang follow, yung pinakadulo, follow, ang ibig sabihin po niyan is habitual or continual action. Tuloy-tuloy. Kaya napansin nyo, nung nakaraang linggo, sinabi natin, ano itong araw na to? Laba o samba? Hindi pwedeng, ngayon, sumamba ka, sa isang linggo, maglalaba ka. Hindi pwede. Linggo, sasamba ka pa rin. Hindi yung, hindi, maglalaba ako. Hindi, tuloy-tuloy po ito. You are dying to yourself. Isa rin yan. Hindi lang basta physical, but, emotionally, spiritually, we are everyday dying to ourselves. Dahil pag hindi natin gagawin yan, masusunod uli ang ating sarili. At hindi natin may papakita na tayo ay alagad ng Panginoon. Narito ang cross. Alam niyo ba, itong cross na ito, sa kapanahunan ng mga nung Roman Empire, yung cross na yan ang pinakagrabing parusa, ang pinakanakakahiyang parusa ng isang tao. Lahat ng Roman citizen exempted, kaya hindi sila pwedeng ipako sa krus. Ito lang ay para sa mga estranghero, sa mga hindi Roman citizen. At ang mamatay dito sa krus ay tunay na nakakahiya. Isang kahiyan, walang dangal ang isang taong mamamatay sa krus. Those who were crucified, sila yung mga magdadala rin ng kanilang krus. Kaya sinabi ng Panginoon, bit-bitin mo ang krus kung saan doon ka rin ipapako. Handa tayo mamatay para sa Panginoon. Dahil tayo ay kanyang alagad at napag-isipan na natin ito. Mateo 16. Mateo 10, verse 16 hanggang 22. Tandaan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't magpakatalino kayong gaya ng mga ahas at maging maamo kayo gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sa mga tao sapagkat may mga magkakanulok sa inyo sa mga hukuman at hahagupit sa inyo sa kanilang mga sinagoga. Dadakpin kayo at ihaharap sa mga tagapamahala at sa mga hari dahil sa akin upang magbigay patotoo sa kanila at sa mga hintil. Kapag kayo ipinadakip, huwag ninyong ipangamba kung paano kayo magsasalita o kung ano ang inyong sasabihin sapagkat ang inyong sasabihin ay ibibigay sa inyo sa oras din iyon. Hindi na kayo nagsasalita, kundi ang espiritu ng inyong Ama ang nagsasalita sa pamamagitan ninyo. Magkakanulo ang kapatid sa kapatid upang ito'y ipapatay, pati ang ama sa kanyang anak, at maghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang, at kanilang ipapapatay ang mga ito. Kakalimutan o kamumuhian kayo ng lahat dahil sa aking pangalan, subalit, ang makatagal hanggang wakas ay maliligtas. Pansinin niyo po mabuti itong talata natin. Ang makatagal, manatiling tapat, siya ang tunay na alagad. Pero napansin ninyo, isinusugo ang mga alagad sa mga asong gubat. Ulitin ko, ang Panginoong Sukristo ang nagtuturo dito. Ito ang mararanasan natin, kaya ito yung kukwentahin natin. Kung ito mararanasan ko, mukhang talagang mamamatay ako. So pag alam mo na yan, hindi ka na masyadong matatakot kasi alam mo na, hindi ka na mabibigla.
Nakita niyo ba yung mga sinasabi ng Panginoon? Pinag-iingat tayo. Huwag rin tayo magpabaya. Huwag tayong suicidal. Mag-ingat tayo. Dahil may mga magkakanulo. Eto, hindi ko namarkahan ng kulay pula. Anong gagawin sa atin? Hagupitin? Dadakpin? Iaharap sa mga hari, sa hukuman? Ikukulong? Mismong kalaman mo, ipagkakanulo ka? Ipapapatay ka? Kamag-anak mo? Mga anak mo? Maghihimagsik laban sa'yo, mga magulang? Masakit yun. Papapatay ka nila. Kamumuhi ang kanila. Hindi ba matindi itong sinasabi ng Panginoong Kristo na dadanasin ng isang Kristiyano? Sila na mga sumusunod sa Panginoon na merong katapatan, ito pa rin ang kanilang mararanasan. Yan ang inyong mararanasan, mga tunay na sumusunod sa ating Panginoon. Magpakatibay lamang tayo at umasa tayo na ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, tunay, hindi naman niya tayo pababayaan. Hindi niya pababayaan ang ating kaluluwa na mapahamak. Kaya kung sinabing kaluluwa, dahil yung laman mamamatay. Baka akala natin maliligtas tayo. Kung naligtas tayo, may plano ang Diyos. Kung wala nang kaligtasan ng katawan natin, mamamatay tayo. Kagaya ni Apostol Pablo, naputol ang ulo niya, that's it. Namatay siya, handa siya mamatay, dahil siya ay alagad ng ating Panginoon. Mga kapatid ko kay Kristo, hindi ko po kayo tinatakot. Ito ang salita mismo ng Panginoong Kristo sa kanyang mga tunay na alagad na sumusunod sa kanya. Sinabi niya ito para mabilang nila ang tunay na halaga ng pagiging isang alagad. Sabi ni Charles Swindoll, real integrity stays in place whether the test in adversity or prosperity. Prosperity, yan yung masarap. Pero yung adversity, yan yung hirap. Pero ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi lang puro pagpapala ang alam. Alam rin niya ang kahirapan na mararanasan or dadanasin niya. Sana naunawaan niyo ito, itong sinasabi ko. Ang tunay na alagad, hindi lang sa sarap, handa rin siya sa hirap. Hirap ng kalooban, hirap ng katawan, maraming pagsubok, hindi ako iiwan ng Panginoon at hindi ako aalis sa Panginoon. Nakakahiya, hindi na ako iniwan ng Panginoon, ako pa mangiiwan. Ano yung pasusunurin natin ng Panginoon? Huwag naman, mga kapatid, huwag naman. Sabi ni John MacArthur, many today seem to think that the goal of the Christian life is for Jesus to make us healthy, wealthy, and happy. But if that's true, somebody forgot to tell the Apostle Paul. Naunawaan ba ninyo itong sinabi ni John MacArthur? Ang dami nang nagtuturo. Prosperity, wealthy, happiness, etc. Si Pablo ba naranasan to? Konti. Ang dami kaya niyang peklat sa katawan dahil sa pagiging alagad ng Panginoon. Sana i-consider natin. Hindi ko sinasabing masama ang pagpapala o kayang pagpapala. Pero humanda tayo pag dumating na ang mga kahirapan. Sana hindi tayo nagbabago at hindi tayo magtatampo sa ating Panginoon. Sabi nga ni Craig Groeschel, when you boldly live boldly for Christ, anong sabi niya? You will face opposition. Kapag walang kumakalaban sa inyo, isa lang ibig sabihin, kakampi kasi kayo ng kalaban. Pero kakampi mo ang Panginoon, marami kang kalaban. Napakagandang sinasabi ng Panginoon sa Roma 8, kung ang Diyos kakampi natin,
sino ang laban sa atin? Yun ang isang magandang pangako. Kaya kahit ilan ang kalaban natin, huwag pa rin kayong matakot. Dahil higit pa rin ang Panginoon doon. Ito yung pangatlo, ito ako magtatapos. Yung pangatlong tunay na sakripisyo dapat bilangin natin. Mas mahalaga pa kaysa mga mahal sa buhay at sarili ang Panginoon. Ulitin ko, mas mahalaga pa kaysa mga mahal sa buhay at sarili ang Panginoon. Talatang 26. Kaya sabi siyo, pababa po tayo, pababa. Anong sabi rito sa verse 26? Ang sino man ayaw sumunod sa akin. Kung ayaw mong sumunod, nasa sa iyon. Anong dahilan mo? Kasi mahalaga yung pamilya ko eh. Family is my life. Di ba? Ang dami nagsasabi niyan, di ba? Family is my life. But Jesus is my life. Jesus is my life. Jesus is number 1. And family is my number 2. Number 3, my ministry. Ito po yung sa akin. God, family, ministry. Sabi sa 26, napakalinaw. Mas mahalaga pa sa kanyang ama't ina, asawa, mga anak, kapatid, maging ang sarili. Anong sabi ng Panginoon? Hindi maaaring maging tagasunod ko. Magkakaproblema tayo. Lilingon ng lilingon yan. Magte-text ng magte-text yan. Magchat-chat na kamusta na kayo? Namimiss ko na kayo. Nawawala na ang focus. Ako naniniwala, kapag inuna natin ang Panginoon, siya ang bahala sa ating pamilya. Siya ang bahala sa ating pamilya. Hindi mo naman totally itinakwil eh. Kailangan marunong ka na magdesisyon, Panginoon talaga uunahin ko. Panginoon talaga. Pero pag inisip mo, of course, minsan, sabi na, wala ka namang problema, wala mo namang pamilya, single ako eh. Kaya napansin nyo, binanggit pati ng Panginoon, maging ang kanyang sarili. Single ka. Single ka na. So sabi mo, dapat mahalin ko sarili ko. Tama, pero dapat pangalawa, mahal mo unang-una ang Panginoon. Tignan niyo po itong Mateo 10, 34 hanggang 39. Tignan niyo sabi ng Panginoon. Panginoong Sus nagsabi rito huwag ninyong akalain dumating ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Uy, akala ko peace on earth, peace on earth. O makinig mabuti. Hindi ako dumating upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Anong tabak? Parang gulo to, gera. Dumating ako upang labanan ng isang lalaki ang kanyang ama, ng anak na babae ang kanyang ina, at ang manugang na babae ang kanyang biyenang babae. Ang magiging kaaway ng tao ay mismong ang sarili niyang mga kasambahay. Ang nagmamahal sa ama o sa ina nang higit sa akin, kaysa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa anak na lalaki o babae nang higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sino mang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod, present tense, pangkasalukuyan, sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap para sa kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay makatatagpo nito. Mahalagang maibahagi natin at maunawaan sa ating mga kasambahay. Ulitin ko mga kapatid, mahalagang maibahagi natin ito sa ating mga kasambahay, nanay, tatay, kapatid, kamag-anak, isama na natin, kaibigan. Itong kaligtasan, bakit? Dahil kapag hindi, ulitin ko, makinig kayo mabuti, kapag hindi nyo to ibinahagi sa kanila, ang Panginoon ang nagsabi, sila ang magiging kaaway ninyo. Kung gusto nyo maging kakampi sila, kung gusto nyo walang problema, ilang beses kong sinasabi, dalhin nyo ang pamilya ninyo sa Panginoon. I-share ninyo yung link ng Zoom natin sa kanila para makasama. Dahil pag hindi, sinasabi ko, handa tayong mamatay para sa Panginoon. Ang problema sa atin, papatay-patay tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pati ang pamilya natin, matigas ang ulo, matigas ulo. Ayaw nila. Mamamatay sila sa impyerno kapag hindi natin ito ginawa.
At hindi lang yan, bago pa sila mamatay, sa impyerno mapunta, sila ang magiging tinik natin. Sila ang magsasabi sa atin na, mga kalokohan yung pinaggagawa ninyo, sila yung magiging kontrabida sa ating buhay. Hindi ko sinasabi ito, mismo ang salita ng Diyos, ang Panginoon mismo ang sabi. 36, ang magiging kaaway ng tao, ng Kristiyano, ng tunay na alagad, ay mismo ang sarili niyang mga kasambahay. Yan ang pinakamatindi. Sana maging warning ito. Maging warning ito. Huwag niyong sayangin ang bawat sandali ng inyong pamilya ay hindi rin magiging alagad ni Kristo. Pag hindi niyo sila naging kakampi, walang laman-laman dito, walang dugo-dugo dito. Magiging kaaway natin sila. Kung sa ngayon, Paso, wala namang problema, okay naman kami. Okay, sige, pero hindi pwedeng happy ending. Ang happy ending lang, tayong alagad. Pag hindi ka alagad, impyerno talaga. Ulitin ko, impyerno, mapupunta ang hindi tunay na alagad. Sabi nga ni Craig Rochelle, God did not call us to blend in. Hindi tayo nakiki-jamming, kundi to stand out. Let your light shine that you are Jesus' disciple. True disciple, nakikita po sa atin ang ating paglilingkod. Yan po yung tatlo na dapat natin bilangin at handa natin itong tanggapin kung tayo nga ay tunay na mga alagad. Para sa ating conclusion. Huwag na tayong magtaka kung meron mang kahirapan ang ating pagsunod sa Panginoon. Napakaliwanag po na narinig natin ngayon sa mga talata at sa sinabi mismo ng ating Panginoon. Sa kanyang bibig ito lahat lumabas. Na ito ay mararanasan din natin sapagkat naranasan ito ng mga unang alagad. Kung ano ang naranasan ng unang alagad, ano ang naranasan ng Panginoon, mararanasan din natin ito ngayon o sa mga susunod na mga araw. Sabi nga po dito, ni Renise Bowers, you want to be a man after God's own heart? You want? Be a radical beholder of your Lord. Ipapakita mo rin, isa kang tagasunod ng ating Panginoon. Kahit maraming parinig, ang daming pintas, ang daming puna, hindi ka titigil. Dahil nakwenta mo na yan, alam mo na yan, na budget mo na yan, talagang pagdadaanan mo yan, pero hindi ka pa rin bibigay. As conclusion, sabi ni Adrian Rogers, you'll have to make a decision at some point to stay put or to risk it all following after God. Hindi po tayo pwedeng tumigil. And we have to decide now, magtutuloy po ako, Panginoon, kahit may pagsubok ako kinakaharap ngayon. Pinag-iinitan ako. Pero sinabi mo na yan, handa na ako. Hindi tayo titigil hanggat hindi nagpapantay ang ating mga paa. Kagaya ni Apostol Pablo. Hanggat hindi ibubuhos sa lupa ang tubig, hindi tayo titigil. Magpapatuloy tayo ng paglilingkod hanggat meron tayong hininga. Ang pagsunod at pananatili sa Panginoon sa kabila ng mga sakripisyo ang magpapatunay na totoong nabilang mo nga ang halaga ng isang tunay na disipulo ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi nga rito,
you make a decision at some point to stay put, mananatili ka, o mangangahas ka, magpapatuloy ka kahit merong risk, merong danger. Pero susunod ako sa Panginoon. Narito po ang tatlong paalaala na kailangan nating kwentahin, tuusin bilang tunay na alagad. At ang tatlong sakripisyo, magagawang talikuran ng lahat para sa Panginoon, mamamatay na handa para sa Panginoon, at mas mahalaga pa kaysa mga mahal sa buhay at sarili ang Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita at maratnan niya tayong mga tapat na sumusunod sa kanya bilang mga alagad. Salamat po.